Are you an aspiring freelancer? You need to get this. That your mindset will shape every step of your freelancing journey. Kaya, in this video, I'll share to you the 3 powerful mindsets that set successful freelancers apart. 1. You, as a freelancer, is a problem solver. So, what do I mean by that? Simple. Dapat alam mo na kaya ka hinire ng client to begin with kasi meron silang mga challenges at problems na kinakaharap sa business nila or sa life nila in general at that very moment. At nakita ka nila and your services as the solution to their current problems. Kaya kung meron kang problem solver mindset, alam mo sa sarili mo na dapat every time na lumalapit ka sa client, ang dala mo ay solution. Hindi another problem. Let me give you an example. You are a graphic designer. Tapos nung matapos mo yung task, sabi mo sa client, tapos na ako sa task ko. So tatanungin ka pa ng client, okay, saan mo in-upload? Doon ba sa company Google Drive natin o sa Dropbox? So sasagot ka pa, nasa Google Drive. Tapos sasabihin sa'yo ng client, saan sa Google Drive? Nasa marketing folder ba? Or nasa podcast folder. Sasabihin mo, nandoon sa marketing folder. Nagigets mo ba? Napakasimpleng bagay lang nito. Pero nagsisimula yan sa simpleng mindset that you are a problem solver. Na dapat, kapag problem solver yung mindset mo, alam mo na kapag nag-join ka sa company or na-involve ka na sa buhay ng client mo, dapat mas magaan yung buhay niya. Dapat less friction dahil sa'yo because you are a solution. Sa dinami-dami niyang headaches sa company niya or sa business niya, at least be one of the aspirants sa kahit na isa man lang sa mga headaches na yon. Hindi yung dagdag headache ka pa. Hindi ako galit. Hindi ako galit. Yung mga maliliit na bagay na yan, pinagsama-sama mo, lalaki din yan. Samantalang napakasimple lang dapat. Nung in-advise mo yung client na tapos ka na sa task, ibinigay mo na yung link kung saan mo mismo inilagay yung ginawa mo, ililabel mo pa yung mga ginawa mo na graphics. For example, the square size for Instagram, nilagyan mo pa ng label yung another folder na para sa blog post, or inilabel mo pa yung another folder kasi ito naman ay para sa YouTube thumbnail na alam mong iba-iba yung size ng bawat isa. Nagigets mo? Kapag alam mo at isinasabuhay mo sa sarili mo na ako ay problem solver sa buhay ng client ko. If that happens, less friction, magaan yung buhay ng client mo. At kung ganun yung mindset mo, mararamdaman ng client yan. Alam mo yung mga taong magaan kasama sa buhay? Ganon din sa business, ganon din sa client mo. Mararamdaman nila kung magaan or mabigat kang kasama. So simple, kapag alam nila magaan kang kasama dahil problem solver ka, irreplaceable ka. And here's a good news. In freelancing, the more problems you solve, the more money you make. Whether you like it or not. Nice. Kaya that mindset alone will surely help your freelancing business thrive. Kasi kada makakakita ka ng problems, hindi ka na magpanik. Makikita mo yan as opportunities. Kapag may problem, you have the opportunity to solve it. Oh my God! Wow! Powerful mindset number 2. Be a client-centric. Siyempre, hindi ko sinasabing iikot mo na lang yung buhay mo sa trabaho or sambahin mo yung client mo. Siyempre, hindi yun. What I mean by client-centric is that you know and you understand by heart that you're there to help your client win. What I mean by that is instead of you thinking about yourself how you win, you should think how can you help your client win. Hindi pwedeng yung mga ginagawa mo, okay na yan. Nagawa ko na yung trabaho ko, tapos na yung oras ko. Nagigets mo? You should care enough about their vision. Yung quality ng work mo ba ay nakatulong sa sinet na vision ng client mo? Alam mo yung sidekick ng superhero na hindi niya kayang mabuhay nang wala sa tabi niya? That's what I mean by being a client-centric. Again, a simple law of life. Kapag tumulong ka sa iba to win, whether you like it or not, you will win too. So, be a client-centric, help them win. And powerful mindset number 3, all successful freelancers I know, they have bias in taking action. Yes,
Gaya ng sabi ng Nike, just do it. Alam mo yun, yung puro isip-isip ka pa, hintay ka ng hintay, hanggang maging ready ka, hindi yun mangyayari. You just need to do it. Have bias in taking action. Wala kang magiging freelancing career kung wala kang sisimulan. Kaya, have bias in taking action at panoorin mo tong next video na to. Dahil sa video na to, inilatag ko ang lahat ng kailangan mo to land your first client kahit wala ka pang experience. Go na, go.